Morning sa lahat ulit, sa mga nandito at sa lahat na nakikinig sa video. God bless everyone. So, let's continue sa ating topic, Results of Reconnection Part 3. So, Part 3 kasi marami ito. Ang nakaraan ay 6 na. So, first 2 Sundays, last 2 Sundays ay tatlo ay 6, tatlo na una, pangalawa ay tatlo, and complete So these are the results of the reconnection na kung saan ay ating napag-aralan na. Una, restore the relationship to the King Father. Alam natin yun, na naibalik na. So dati ay hindi nag-flow na wala ng ideas, truth, original idea that comes from God. And this time ay naibalik na. Ano lang ang kulang? Kasi kung makikita mo ito sa Old Testament, ay clear na naririnig ni Noah, clear na naririnig ni Abraham, na kung saan may time na pinapakita sa kanila ni Lord, specifically ano mangyayari sa buhay nila. And this time ay pwede rin natin malaman yun kung ano mangyayari sa buhay mo. Dami nakikita sa Facebook, may 10 years from now, or magiging ganito pa. Alam mo ba na sa God ay pwede niyang i-reveal sa'yo, hindi yun nakakaka, hindi rin yun palagpat lang. But because He is our Creator, He can reveal it to us. Ano yung mangyayari, pwede ka sabihin, ano yung hinaharap mo, sasabi nila sa atin. We only have to take time. Kailangan lang natin ng oras. Wala lang tayong time na makinig. Okay, so because we have been restored from our relationship to the King Father, pangalawa, equals to the non-discriminatory and non-partisan kingdom. So walang favoritism in the kingdom of God. Walang pagpapabol sa ating God. Walang pride, walang simba para pala yung kanila. Walang ganon. But you follow the principles because you know that is the guidelines. Those are the principles and the guidelines. So in the kingdom of God, walang favoritism, wala rin pilihan. Katotohanan lamang, and each one will be used by God. Each one of us, pati-pati tayo, sa harapan ng Lord, lahat tayo binigyan niya ng potential, lahat tayo binigyan niya ng galing, lahat tayo binigyan niya ng kapangyarihan, lahat tayo binigyan niya ng karapatan. We all have the right to access to the kingdom. Amen. We all have the access to the kingdom's wealth. Sa kayamanan ng kalamitan. Pwede ba yung maranasan dito sa lupa? Yes. So lahat yung because He is the source and our government, sabi niya nga entrance sabihin papagin ka o mahalaan ng karya ng Diyos. Pangatlo, restore ability to influence. It means meron tayong kakayahan na influensyahan ng ibang tao, hindi lang sa pagsasabihin mo at yung kasi kaya mo share. Hindi lang sa pag-share yung influence, but ako like to speak to them about the values we have. Fourth, delegated authority, ability to authority. It means mayroong kang presensya, hindi ka kuluro. Ibig sabihin, heaven honors you as a citizen. Therefore, even on earth, people and even the spirits will honor you because you are citizens of the kingdom. So kahit, di ba sabi sa Bible, we are not struggling against flesh and blood, but against the spiritual darkness. So gusto niyang hadlangan ka. But you have the ability. Ibig sabihin, depende yun sa decision mo. And mayroon kang kakayahan, mayroon kang lisensya. So hindi kuloro. 4, delegated at 5, power in the name of Jesus. So binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Ano yun? Natin, no? His name is power, His name is healing, His name has the power to destroy every strongholds, to destroy every oppression, everyone who is captive of depression. And so, over everything that is being, entangles you or nagkapos sa'yo, ayan, pwede ka nang pagyayarin. And restore dominion. May kakayahan ka na mag-dominate sa iyong circumstances. Sa iyong nararanasan, may kakayahan ka. So, saan yung in the mindset? So, yung sabi kanina, it's in the mind. Sabihin mo lang, may kakayahan ka, may dominion ka over every circumstances, over every circumstance, and over everything around you. It's only in the mind, sa isip. Okay, so number 7 na tayo ngayon. Okay. Ito yung number 7 na transform outlook on life. Nabago ang iyong pananaw. Yun. Sa iyong sarili. It is impossible, sabi niya dito,
to really be in the kingdom of God and not experience change. There is a realignment of the proper functioning of a person's spirit, soul, and body. Because anyone who has the Spirit of God has become truly human again. Ibig sabihin, hindi ka totoong tao pag wala sa iyo yung Espiritu ng Diyos. Bakit? Because you are only soul in your body. So you are not functioning accordingly. Ibig sabihin, hindi ka nagpa-function ayon sa pagka-receive niyo sa iyo. Without the Holy Spirit. Because only the Holy Spirit can give you the purpose. Kaya mahalaga ang banal na Espiritu. Okay, so, example? So as we saw earlier before the rebellion, Adam's intellect was a servant of his spirit. Afterward, when his spirit became dead to the kingdom of God, his intellect and senses took over and became dominant. All human beings who are not aligned with the king and have not received his spirit find themselves in this same situation. So dati ang tao nakikinig sa sa kanyang spirit at dapat ito dito na. Ayan. Okay. Makikita nyo? So I will illustrate para mas clear. Proper functioning of a person's spirit, soul, and body. Ano yung tamang paggalaw? Okay. Ang tamang function. Ito dapat. Okay? So yung totoong kalagayan ng tao, ito yan from the Creator, from the Spirit of God to our spirit, and then the Spirit will tell our soul, and the soul will tell our body. Now, kaya lang yung soul, andito nga yung soul is the integration of the mind, will, and emotion. It means the soul has the ability to decide, kasi nandito yung will. Okay. Yung body, yun yung senses. Ano nga yung spirit? That is the one that will connect to God, that is where God, will, mind, and emotion, senses. Yung original natin, ito yun. Yung spirit nakakonect, tapos sasabihan ng soul, sasabihin na ng soul yung body. So ang soul ay servant siya ng spirit. Kung ano sinasabi ng spirit, susunod at susunod ito. Hindi ito nagre-retaliate, hindi rin ito nagre-reason out. Hindi rin ito oy, dapat ganito, hindi, ayoko. Bakit gano'n? So, wala siyang reklamo. Yes lang yan ang yes. Ang soul, ang decision niya, because he followed the Spirit. And the laws and principles in the kingdom of God are your principles in life. Ito yung principle, at ito yung pinaninindigan, pinanghahawakan. Okay, so yun yung original. But something happens, okay. Next. So, ayan. Alam natin, na nagkasala si Adam and Eve, nag-declare silang independence against God, naputol yung kanilang connection sa Spirit God, because Spirit left. So, ito wala na to. Wala siya, hindi siya nagpa-function. Bakit? Kasi naputol eh. Ito lang nagbibigay buhay dito. So, pag di siya connected, pure not be. Kaya sabi kanina doon sa binasa natin, na magiging human ka ulit. Because you are not functioning accordingly. Kapag ka hindi connected ang iyong spirit with the Holy Spirit. So, you are not functioning properly. You are this malfunctioning. So, all human beings who are not aligned with the King and have not received His Spirit find themselves in this situation. Ganito na ang nangyari. Hindi na slave ng soul yung spirit. Hindi na slave ng spirit yung soul kasi wala na siyang mailalagay dito kasi nga nawala ito. Okay, so it depends kung ano yung naririnig niya. And now, the soul is the slave of the body, the senses. Ano nakikita niya? What we see, hear, taste, na nakikita sa darkness or kingdom of the world, the mind is filled with wrong thoughts. Yan ang nangyari ngayon. Punong-puno ng maling konsepto yung ating isipan. Kaya pag sinabihan ng tao na, alam mo ba, may galing ka, na ang galing mo na yan ay powerful, tremendous,
At matindi pa, meron kang galing na walang iba makakagawa kagaya ng galing mo. Pangalawa, kasi ng tao, you were born to make a difference. Pangatlo, ikaw ay extraordinary. Now, paano mo masasabing extraordinary ka? Because you are significant. Ano nga yung significant? Kung maalala yung last sa atin, significant, you have a unique personality, unique gift that only you can do it. Nobody can do that. Parang sa puzzle na kapag wala ka, hindi kumpleto yung puzzle. Ganun ka significant. Now, sasabihin ng tao, yes, or sometimes hindi maniwala, ang hirap paniwalaan. Ang hirap mapaniwala ng tao na meron kang galing na gano'n. So, hindi niya mapaniwalaan na meron siyang gano'n galing. Lalo na, pag sa bahay niyo ay lagi kang minamaliit, wala kang silbi, wala kang pupuntahan, kasi hindi ka na, wala ka namang galing eh. Puro ka namang umpisa, o wala ka namang alam gawin. So, pag ganun yung lagi naririnig mo sa loob ng bahay, syempre, ganun ang mindset mo. So, puro maling concept ang naririnig mo, kaya yun ang stuck sa isipan. So, yung pananaw mo sa sarili mo ay, iba, bakit? Maliit lang. Kaya ang tao, usually, mahihiyain. Sino mahihiyain dito? Bakit ka mahihiyain? Kasi maliit ang pananaw mo sa sarili mo. You have the self-confidence, yung self-esteem mababa. Pero pag alam mo may galing ka, may ibubuga ka, yung iba naman, extreme. Ano yan? Ang yabang naman. Pero hindi naman yung dapat ipagyabang. Dahil lahat tayo meron eh. So, ba't ka magyayabang ipare-pare yung kahit meron? Intindihan nyo? And the mindset, the wrong mindset na nailagay sa isip natin ay dahil mula nung bata tayo, ganun yung sinasabi, negatibo, naririnig mo, hindi ka na maniwala. O ngayon, ang tanong ko, naniniwala ka ba na mayroong kang galing? Na walang kapariho? Naniniwala kayo? Yes. At yung galing mo na yan is a God class. Siyempre, galing kay God yun, no? He's a creator, he's a God class. When you say he's a God class, more than just a world class. Sinasabi nila, world, wow, pang world class. O, ang ganda na nun, paningin ng tao. The best na yun. But, for every citizen of the kingdom, ang mayroong kang galing ay hindi lang world class, but it's a God class. It means very powerful. Intindihan? So, yan yung tamang concept tungkol sa ating sarili. But because of the wrong concept, ito ngayon, dahil sa naririnig mo, na maling konsepto nakastak ngayon sa soul, sa mind. So, yun yung naging kalagayan. Anong sunod na nangyari? So, this is why, when the governor, the Holy Spirit, comes to live within a person, the governor immediately attacks the false mindset with which the person has been influenced by the kingdom of the world. So yung maling konsepto mo sa sarili mo, kailangan mabago yun para mabago ang pananaw mo sa buhay. Kailangan ay mabago yung ating isipan tungkol sa iyong sarili. Mabago ang iyong pananaw tungkol sa kung mayroon ka. Mabago ang iyong pananaw tungkol sa anong magagawa mo. Mabago ang iyong pananaw tungkol sa iyong kinabukasan. Hindi nakarelate sa sinasabi ng horoscope o sinasabi sa Facebook o sinasabi ng magulang mo o sinasabi ng classmate mo or ng teacher mo. Hindi rin yung nagdidikta yung grade mo. Kahit magaling ka pa sa klase, baka ang taas ng grade mo kasi namupya lang. So, hindi yung nagdidikta. Now, kahit nasa galing ako sa mayamang angkan. O kahit galing ako sa mayamang angkan, walang ano yun. Walang kinalaman yun. It's in you. So, whatever is your background, yun yung nag-shape ng iyong konsepto. Now, ngayon, the Holy Spirit came to change our mindset about who we are. Sino ka? Anong meron ka? Anong ulit meron ka? Yan. Baguhin ang iyong mindset. May galing ka dyan na kapag naintindihan mo ito, magbabago pa na naman sa sarili mo. Hindi ka na maging mahiyain, magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo. Magkakaroon ka ng tapang, courage, boldness na magsalita. Kahit dito sa harap, kakayanin mo magsalita
because of the boldness that you have. Especially kapag inutusan ka, sinabihan ka, o ikaw naman mag-share. Dahil share mo yung expertise mo, confident ka magsalita. Kahit nagpaling ka man, hindi ka mahihiya. Bakit? Expert ka dyan. Hindi nyo? Pag expert ka sa isang bagay, mag-share ka pa. Hindi ka kailangan ng utusan. Kasi nakikita mo, may alam ka yung mga gumagawa, wala silang alam, pero ikaw meron. So you will volunteer yourself because you know that you have that. You possess it. So meron ka nun. So remember, you are significant. Amen? Naniniwala ka? You are significant. And you are designed to live an extraordinary life. Dapat yun yung mindset mo. Hindi ka ordinary yung tao. Eh bakit, diba? Lahat naman tayo extraordinary because each one of us, we possess the significant gift. May kanya-kanyang galing. Okay. Ano yung sunod? Ito. We are used to it like this. Sariling diskarte. Nasanay tayong mamuhay na sarili nating diskarte kung may problema, sariling diskarte. Kung may mga kailangan gawin, sariling diskarte. Ano yung sabihin nyo? Hindi ka nag-pray, hindi ka naghihingi ng guidance from the Holy Spirit. Kasi yun yung nakasalayan natin eh. Now, all human beings who are not alive with the King and have not received His Spirit find themselves in this situation. Yung sariling diskarte, what we see here relates in the darkness or in the kingdom of the world, the mindset is still the wrong concept pa rin. So, ganito pa rin ang pamumuhay. Ito yung nakasanayan natin. Walang pray-pray, walang sika-sika, walang masama-sama. Nakasanayan natin yan. Sino dito sa inyo nagbabasa ng Bible? Sino magbasa? Are you reading? That's good. So, your mindset has changed. How about the others? Why? Because that is our lifestyle. Doon natin nakasanayan, sariling diskarte. Parang mas nag-enjoy pa yung tao ngayon pag-inig sa YouTube or sa TikTok or sa anong bagay kaysa makinig ng teaching or preaching. So, tapos yung pagsimba parang hindi excited, pero pag sa ibang activity excited. Why? Is the mindset. Sa mindset mo yun. Sabi ng tao, busy kasi. Meron akong post na ito, nagabi ba? Ang title is busy. We have all the 24 hours a day, 7 days a week, 365 days, or 30 to 31 days a month. We have 365 days a year, or 366 a year. So lahat tayo pari-pariho. Now, inyong ko doon kung ano yung ginagawa ko bilang isang nanay, asawa, teacher, or part-time. Tapos maraming mga puro turo-turo sa online, sa face-to-face, care group. So kailangan ko yung basta kawak magturo. Now, kailangan ko yung mag-prepare materials. Ngayon, I have ilang subjects meron ako 7. And there are 4 preparations that I need to do. Ibig sabihin, i-prepare ko yung 4. Ibig sabihin, mag-prepare ko, hindi ka lang mag-prepare na magbasa, magturo ka, hindi ka pwede mag-akman sa harap ng estudyante mo. And you can teach like children in front of college, mga estudyante. Mas magaling pang teacher, mas magaling pa estudyante mo, tatawanan ka ng estudyante mo, he will not listen to you. So you must be prepared when you stand up in front of the college students. So hindi ka pwedeng tatayo lang doon at babasahin mo lang. Hindi pwede yun. You have to explain well. And mas matalino pa sila sa iyo. So, kailangan ng teacher, mas angat ka lagi sa iyo, mga estudyante. Mas marami kang alam. So, hindi ko pwede hindi lang magbabasa doon sa lesson, but you have to study a lot of books so that you can give more than what the topic is about. So, kaya, kailangan, ginagawa ko yun. So, natutulog pa ba ako? Yes. Nag-i-enjoy ba ako? Yes. So, kasi passion ko yun. So, it means each one of us, we are all busy. So, busy ang lahat. Pero, I always have the time for my kid. Bakit? Because he knows what is best for me. No. I always have the time to listen to him because he knows what is best for me. Kasi kapag iniisip ko na ganito yung gawin ko, ganito yung gawin ko lang, pwedeng pamalpak yun. But the right way, every day you pray, Lord, kasi si Jesus Christ, I will do what my Father does. Gagawin ko lang kung ano ginagawa ng aking ama. Sabihin ko lang kung ano yung gusto ng aking ama.
So, ganun din tayo dapat. Kaya lang, ito yung discount na nakasanayan natin, no? Ito yung discount na nakasanayan natin. That's why, walang hinihingi na advice o ano sa Lord. Kay Lord, ito dapat yung ating style. Ito dapat yung ating nakasanayan. Ito dapat, ano yun? Paano man yan? Proper functioning of a person's spirit, soul, and body. Ano yung dapat? Ito yung dapat malaman mo. Nauna, the spirit must be, the soul must be the servant of the spirit. Dapat itong soul na ito, ang lagi ng sinusunod ay kung ano yung sinasabi ng spirit. And the laws and principles in the kingdom of God are your principles in life. At dapat sumunod ito. Because the spirit will always listen to the spirit. Pero kung hindi ito nakakulik dyan, wala talaga siyang dominant ability to control the soul. But because the spirit now is connected, your spirit is connected to that spirit, now he has the ability to control the soul, to tell the soul. So ito dapat yung function. Paano mag-function yung spirit, soul, and body. It means, ano man ang iyong ginagawa, aware ka that Lord, Holy Spirit, guide me. Kaya sinasabi mo, I can do all things through Christ. Not just yourself, but through Christ. Ito dapat yung sitwasyon. Paano yun? Kung ano yung principle sa kaharian ng Diyos, yun yung sinusunod mo. Hindi mo sinusunod yung sarili mong diskarte ngayon. Iba na, dati diskarte mong sarili. But this time is different. That's why in the morning you pray. Bakit ka nag-pray? Kasi kinikilala mo na, Lord, guide me this day. You are allowing heaven to intervene in your life. Wala na akong time. Ayun ulit. Wherever you go, sumasakay ka man, naglalakad ka man, that can be your time. Pupunta ka sa school, naglalakad ka, or sumasakay ka, that's the time you can talk to God even in your mind. Pag-isip sa umaga, you have also your time. So, kahit naglalakad ka, sumasakay ka, you talk to God in your mind. Lord, guide me. Holy Spirit, the kingdom come, there will be none in my life. You are the Lord of my day. You are the Lord of my day. So, di ba yung sinasabi natin, help me, Lord, to be what you wanted me to be, and to do what you wanted me to do, and to say what you wanted me to say. Pwede yun, bakit mag-flow? Yun yung tamang functioning, and you follow, you are aware that you have to follow the principles, the laws, and principles in the kingdom of God. Are you here? And when you follow, kapag ganito na ang pag-function mo, it means once you are connected to the Holy Spirit, ito yung natural na mangyayari. Ito yung magiging natural na function mo. You will always listen to what the Spirit says. Yan yung result. Result siya eh. It means hindi ka nag-struggle. Magiging natural sa'yo. So, ipapractice mo siya. Hindi mo man na-perfect agad, but you have to practice. Ibig sabihin, ano yung principle na natutunan mo sa Bible, yun na yung sinusunod mo. Pangalawa, you always pray that God will guide you. Kahit sa pag-exam, next week, pero may estudyante exam nila, sabi ka tapos na. So, exam next week, or ano man yung transaction mo this week, o ano man pagpunta mo man sa work mo, whatever is your project this week, your plans this week, listen to the Holy Spirit and allow your spirit to be connected to the Spirit of God at siya yung magdidictate anong gagawin. Amen. Are you here? Every Sunday, nagluluto kami ni Pastor, nagluluto. Kailangan ma-practice ko, Lord, may darating ba na dapat makainin? May darating ba na dapat lulutuan? Kasi pag nagluto ko ng marami, tas kunti lang, so dami mas nasubra. Dalawa na po niya, so makain. Now, mahalaga na makikinig. So even the little things, we can listen to the Holy Spirit. Kasi yun yung dapat na lifestyle, yun dapat na function. Pag-ising mo sa umaga, pupunta ka sa school. Now, remember, kasi sino man ang kausap mo, you have the audience of one. Kahit lang magpasok ng ng restroom, pwede, magpasok ng restroom.
Ano ba kayo? Buhos? Walang tao nun, walang nakakalam, walang nakakakita. But remember, you have the audience of one. May isang nakatingin sa'yo. Kahit sa classroom o kahit sa office. Mag-isa ka lang, or sa bahay ka, anong ginagawa mo, anong iniisip ko. Mayroong isa. The audience of one. Nakatingin siya sa'yo. Sabi ka, usap ka. Wala mo nakatingin sa akin. Si ate siya. Wala mo mga ibang tao dito. So, remember, we have one God listening to us. Parang yung story na may isang tatay. Ito rin nasa atin dati. Yung book na ngayon sa teens dati, sa Yes. Character Quest. Na malala niyo yung tatay ay mayroong kapitbahay nila ay may puno ng mangga. Tapos, di ba, kung nabasa yun, umakyat siya. Naglagay siya, di ba, sa ating pa ito yung bakod. Tapos kasi yung may nagpunta sa kanila na naglaylay na ng mangga. Pwede naman yung kunin kasi part na yun. But, ginawa niya, dito yun. Kumuha siya ng stool, nilagay niya dun sa bakod. Bago siya umakyat, tumingin muna siya, di ba? Bubuha ka ng mangga sa kapitbahay. Anong gagawin mo? Siyempre, magtingin-tingin. Tingin ka sa kabila, tingin ka sa kanan, sa kaliwa, sa likod, or sa harap mo. Kasi nakikita niya kung sino may tao doon. Tingin siya, kaliwa, kanan, sa likod, sa harap. Di niya alam, may nakatingin din sa kanya na anak niya. Nung kukuha na sana siya, siyempre, di ba, tumingin muna siya sa kabila, kaliwa, ay sa kanan, sa kaliwa, sa likod, at sa harap. Tumingin muna siya kung may tao. Ay nakatingin din yung kanyang anak, tapos nakukuha na siya. Nakatingin na siya, tapos nakatingin na. East, west, north, south, nakatingin na siya. Walang pag tingala niya ng ganun, kukuha na sana siya. Tay! Hindi ka pa sa taas! Ibig sabihin, hindi ka tumingin doon sa taas. Sa langit. Dapat tumingin ka muna sa langit. God is watching you. It means we always have the audience of one. Saan ka man pupunta? Dala mo ang iyong citizenship. Ang tatay mo ay hari. Okay. Automatic, ito yung mararanasan ng isang tao na tumanggap kay Jesus Christ. At tinanggap niya yung Holy Spirit. Ano mo na yung mararanasan? Mababago yung kanyang lifestyle na kung saan hindi mo na sariling distracted. Hindi mo na sariling mag-fix. Di ba pag may problema, for example, pagka nagka-problema yung sasakyan, example, ay, gaya ko, nagka-problema yung printer brother. Dinala rin ko sa kaibigan niya, hindi pa rin ayos. Naganap sila, di ba sabi ko sa'yo, maghanap, balik ka dun sa Disney, kasi doon din, wala naman silang technician sa brother. So, naghanap sila pero kahit sa exos na pumunta, kahit sino pero dahil hindi authorized, hindi pa rin nila naayos. So, he's the one who has the authority to fix our lives kapag tayo ng problema. Siyempre, kung sino yung manufacturer. So, sino ang ating manufacturer? Sino ang manufacturer natin? God. Therefore, He has the authority to fix our lives. Paano? Hindi naman natin siya nakakausap na kagaya nito. We have the Bible, the manual of life. Mayroong principle sa Bible, mayroong batas at tuntunin na dapat natin sundin para maayos yung ating buhay. Para maayos ang iyong kalagayan. He has the authority to fix us. Now, ano ang disenyo niya sa atin? Ano yung kanyang plans for you to be successful? Successful ka. Sa mata ng ating Creator. But it's up to you kung lalakaran mo yun o hindi. Kahit na papunta ka pa sana sa iyong destiny, pero ikaw may sarili kang diskarte, hindi mo nalalakaran. Pero, for example, ito yung destiny mo. Ibig sabihin, pag ito yung pinakanan mo, didiretso ka talaga din sa tagumpay mo. Pero sarili mong diskarte, pinili mo dito sa kabila.
It means, hindi yan papunta sa destiny mo. Magtatagumpay ka ba? Hindi. Kasi iba nilakaran mo. So dapat ang lakaran mo yung destiny na dinisenyo sa'yo ni God. Paano yun? Kaya una, alam mo yung galing mo ang galing ako dito, kaya dito ako. Ito yung susundin ko, ito yung focus ko. So doon ka ngayon. Now, para hindi ka ma-detour, para hindi ka kumaliwa o kumanan, tuloy-tuloy lang ang lakad mo, sundin mo yung tuntunin sa kaharian. The principles in the Bible. Ano yung mga principles sa Bible? Ang dami. Para sa katawan, meron. Para sa relationship mo sa mother mo, sa father mo, sa kapatid mo, meron din. Para hindi kayo mag-away. Sa relationship mo sa kaibigan mo, meron din. O para hindi ka masimplang sa klase mo, may principle din yun. Ano dapat? Nag-study ka siyempre, hindi ka lang pray ng pray. You have to study. So, yun dapat yun. So, pumapasok ka dapat sa school para makapasa ka. So, there are principles na dapat mong sundin para maging maayos ang buhay mo. So, hindi ka na sumusunod sa sarili mo, is okay. Sumusunod ka sa batas at tuntunin sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, wala kasi ako alam ng tuntunin. Ba't wala kang alam? Hindi ka kasi nakikinig, hindi ka kasi pumunta sa Diyos, hindi ka kasi nag-Bible study, o hindi ka kasi ma-attend doon sa outreach. So, dapat ay uma-attend ka para mayroon kang alam at yun ang dapat mong sundin. Clear? So, it is very important to come to church. It's very important to be equipped. Hindi ka lang i-encourage. Tuloy ka lang, kaya mo yan. Every Sunday, pagpunta ka sa church, tuloy ka lang, kaya mo yan. Ano ba? Wala ka na kilala kasi. Pero pag may alam ka, naiintindihan mo yung sitwasyon mo, nagabayan ka, anong dapat mong gawin para sa susunod, hindi na ganyan yung tatakakin mo, mararanasan mo, saan mas maganda? Yung ini-encourage ka lang o tinuturuan ka? I-encourage ka, kaya mo yan, magaling ka yan. Yun na, wala, hindi ka tinuturuan, ganun. Paano ka kaya nito? Anong gagawin ko? Anong dapat? Mas maganda yun. Kasi in-encourage ka lang, sige, kaya mo yan, diretso ka lang, kaya mo yan. Ano ang gagawin ko? Magdala ka ba ito? Tatakuhin ba ito? Hindi mo alam But when you are taught, tinuturuan ka, ganito yan, tumakbo ka, minsan lumukso ka din. Minsan, relax ka lang. So, ibig sabihin, alam mo, gagawin mo. So, the time na ma-encounter mo ulit, hindi ka lang sasabihin na, kaya mo yan, magaling ka, trust na kay God. Hindi lang gano'n. Kundi, tinuturuan ka ng batas at tutunin para, alam mo, para sa susunod na maranasan mo yan, alam mo na gagawin mo. Are you here? So, para hindi ka hirapan sa klase mo, siyempre mag-study ka. Para hindi ka magkasakit, anong gagawin? Siyempre, ingatan mo yung katawan mo at pinakain mo. So, para hindi ka magkasakit, natulog ka na maayos. Bilang pa ng tamang tubig. So, yun sa bawat isa sa atin, hindi babalik-balik yung naranasan mo ba because you know what to do, hindi ka na ng-stress at pabalik-balik man yan, alam mo kung ano ang iyong gagawin because you are equipped. So, not just to be listened. Kaya nito, hindi ka lang nakikinig. But you have also to meditate. At yun yung Holy Spirit ang tuturo sa iyo. Sabi sa salita ng Diyos, ganito gawin ko Sabi sa tuturo, ganito dapat gawin. So yun ang ibig sabihin. Next. So, bakit kailangan makinig? Bakit kailangan tayo maturuan? Kasi ganito yun ang diskarte ng ating flesh. Di ba? Yung function natin is spirit, soul, and body. Hindi yung body, tuturuan na yung soul. Kasi ang body ay, yung opposite kung ano yung gusto ng spirit ito. For the sinful nature desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other. Live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Sa Galatians sa Bible, Now, kung ano daw yung gusto ng flesh, ay contrary sa gusto ng spirit. Ibig sabihin yung senses, kasi yun yung narinig niya Yung senses yung body, kung ano lang yung nakikita niya, kung ano yung narinig niya, doon sa nagre-rely.
yung body. Yung spirit naman, kung anong naririnig niya from the Word of God, yun yung kanyang sasabihin sa soul. Yun ang tamang proseso. Kasi, magpunta din sila, pakikita mo. Yan. Ganito yan. His desire is to follow the laws and principles of the kingdom of God. Ito yung spirit. But the desire of the body, his desire is to follow the laws and principles in darkness, in this sariling diskarte, and the kingdom of the world. Yung kanyang diskarte. May kanya-kanya principle. Ano yung principle sa mundo? Kumakot ka ng kumakot, trabaho ka ng trabaho, mag-accumulate ka ng sarili mo, kayamanan, tapos itago mo. At sarili mo lang ang iniisip mo. Kailangan ko mag-aral ng mabuti para nakapag-aral ng kapagtapos, maging maayos yung aking grade, maging maayos yung aking pamilya, magkaroon ng magandang trabaho. So, yun yung sariling discounting, yun, survival. Ba't ka nag-aaral? Itong concept dito sa the principles in the kingdom of darkness ito. This is the principle, the kingdom of darkness. Pag-aral ng mabuti o kumain ako ng maayos, magtrabaho ako ng tudo-tudo, mag-save ako ng pera or mag-aral ka ng mabuti para maging maayos yung kalagayan mo, makapagtrabaho ka someday, magkaroon ka ng kita. Or kumain ka ng kumayod para may maipon ka at maging maayos ang iyong buhay, ang iyong family. So marami ka ng pera, marami ka ng kita, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganito. So ang dami ko pa rin pera, pasyal ako dito, pasyal ako doon. So marami ka pa rin pera, bibili ako ng ganito para sa sarili ko, mag-enjoy, I will enjoy myself. I will enjoy whatever the blessing. So I am blessed by God kasi dami kong mga pagpapala. So yan yung concept ng sarili, satisfied, the sinful desire. But dito, yung principle niya is different. Ano yung concept niya? Nag-aaral ako para makita ko saan ako magaling at saan ako mag-dominate ng exam. Dahil ito ay magagamit ko para sa kanilang gusto kasi you are going to influence. The moment you are there, meron ka na galing. So, you are now expert. The moment you become expert, ibig sabihin, ang iniisip niya ay makita niya yung galing niya, mag-exert siya dito at magawa niya kung ano yung purpose ni God sa kanyang buhay. Ito yun. Pero ito, para maabot niya yung kanyang ambition, para maabot niya yung kanyang gusto. Pero ito, para magawa niya kung ano yung dahilan na bakit siya nandito sa mundo. Nakita niya pagkakaiba. So, ito lang, kumita ng pera para mapasusayin kung anong gusto. Ito naman, magtrabaho para mapulti niya kung ano yung layunin ng Diyos sa kanya. Saan ka dyan? Ano yung susundin ko? Now, the soul is being saved. Ang gusto nito, gawin ang lahat, nakafocus, nakasentro, anumang ginagawa niya, lagi gawin kung ano ang pinapagawa ng Diyos, kung ano yung purpose, ano yung layunin ni God. Ito naman ay tayo kaya trabaho o aral ng aral para makaahon sa kahirapan, para magkaroon ng bahay, para magkaroon ng sasakyan, para magkaroon ng pera, para mabili ang gusto, at para ma-enjoy niya ang kanyang buhay kung makita ng pera na kanyang kita. So, yun lang yung kanyang focus. So, saan ka dyan? Will you follow the desire of the sinful nature, the flesh, or you follow the desire of the spirit? So, mag-contradict sila. So, ito ngayon yung mag-decide. But the moment na tinanggap ang Holy Spirit, ito yung resulta mo ng tumalan. You will desire now and focus on the purpose what God, the way God created you. So, magiging natuwa sa iyo. But unless the Holy Spirit is you, dito ka pa rin nananalig. Lagi pa rin nakatutok kung ano yung gusto mo, saan ka mag-enjoy, pabili ang pera ko, pagod ang gusto ko, may angat ang buhay namin, maganda ang aming kalagayan, financial. So, sino ang iyong susundin? Ang gusto ng iyong sinful nature or ang gusto ng spirit? Para magawa mo na sundin ang gusto ng spirit, you must receive the Holy Spirit because that's the reason. Naintindihan nyo? Naintindihan? Pag naintindihan mo ito, very percent isipan, you will enjoy your Christian ka.
Next. Sunod. Our outlook, ibig sabihin na bago, is to be transformed by a thorough understanding and the reception of the mind and ways of the king and through being receptive to the governor's instructions and leading in our lives. If we try to deal with life from the mindset we're used to, we'll fall back on thinking that is not in line with the kingdom. We need the governor to teach us the ways of the king. So dahil ang nakasanayan mo, magkapera ka, kikita ka, pagpili ng dito. Kaya maraming tao ayaw mag-tithes. Alam mo bakit? Nandito sila namumuhay sa sinful desire. Nag-tithes ako, kulang pa yung pera ko eh. The sinful desire. That's the mindset of the body. The sinful nature. But the mindset, wala siya pakialam kasi hindi naman yung pera yun eh. It's not my money. It's the money in the kingdom. Pag nagpapera ka, pera mo yan din. It's not your money. When you think it's your money, mauubos yan. But if you think that's not my money, it's only entrusted to me by God, so it's easy for you to release. Pero pag hindi, hirapan ka. Sabi nila, pag binitawan mo, binipong na daw yung pera. So hindi mo na rin magasto. Inipon mo nga. Pero parang yung isang kargador, nagtrabaho ng buong araw, nahirap pa, nagbubuhat ng kusakong bigas. Pag nakapon, bibili mo lang ng alak at sa sigarilyo. Sakit naman nun. Parang nagpapagod ka buong araw, tapos susunugin mo lang, tapos pambili mo lang ng sisira din sa katawan mo. Napagod na nga yung katawan mo, sisirain mo pa. Ano na lang, kawawa. And that's the desire of the body, the sinful nature. But the desire of the Spirit ay iba. Kung ano yung gusto ng tagapaglikha, yun yung kanyang desire. Ano yun? To do your work. So, ito ngayon ay kailangan para magkaroon kayo ng ganong mindset. Kasi nga, nasanayan natin yun eh. We need the governor to teach us the ways of the king. Kailangan maturuan ka. Kaya nandito ka ngayon kasi nakikinig ka para alam mo anong gagawin mo. Are you here? I'm not just here to inspire you, to motivate you. I'm here to teach you. Parang hindi lang kita binibigyan ng isda. Tinuturuan kita paano mag-isda. Ayun yun. Kasi mauubos yun. Parang yung lakas, sige lang, kaya mo yan, trust God. God is powerful. Ganun lang yung sinasabi ko lagi, hindi mo alam anong gagawin. No? Parang lang kita pinapakain ng isda, pagkataas wala na naman, nangakan na naman. Ano naman ang gagawin mo, ulit-ulit pa din. Kasi hindi mo alam ang iyong gagawin mo. If you are taught, you know how to face it. Alam mo ang gagawin mo para makalaya ka dyan. And the Holy Spirit is there. So ito na dapat ang ating isundin. Ito yung magiging flow. Once you receive the Holy Spirit, have you received the Holy Spirit? Isang palatandaan na nasa sayo ang banal na Espiritu, namumuhay sayo ang banal na Espiritu, ay magiging ganito. It means, hindi mo na sariling diskarte. It means, hindi mo na sinusunod yung desire ng flesh. Hindi mo na sinusunod yung desire ng body. Yun ang itala ng body. Hindi mo na siya sinusunod. Kundi sinusunod mo kung ano yung patas sa tutugin sa kaya ng Diyos at ano yung pinapagawa sa'yo at yan yung magiging desire mo. Desire mo na pumunta sa church, desire mo na magbasa ng Bible, desire mo na maging maayos sa harapan ng Lord, hindi mo iniisip kung ano sasabihin ng ibang tao, but ang iniisip mo, ano ang sasabihin ni God because He is my audience. Ano kaya ang dapat kong gawin para hindi ko maranasan ito? So, ganun ka na. Hindi ka na nagre-reklamo pag nagka-problema, hindi ka nagre-reklamo kay God. Hindi ka nagko-complain. Ang tanong mo is, Lord, what shall I do? Pag na-stress ka, sabihin mo, Lord, what shall I do? Pag may problema ka, what shall I do? Pag may assignment ka, nahirapan ka, o puno-puno ka ng gagawin, you ask the Holy Spirit. Paano mo ayusin pagkasyahin yung oras mo? Na hindi mo natatamaan yung Sunday mo kasi nga, you set aside that for the King. Are you here? The moment you receive the Holy Spirit, you will not allow Sunday hindi ka makapunta. Maliban na lang, hindi mo talaga kaya. But,
the Holy Spirit will convict you na Sunday is for the Lord, not for me. Sunday ay walang pwedeng umagaw sa akin. That will become your desire. Wala nagpipilit sa'yo, pero magiging natural para sa iyo na mahalaga sa iyo na ang Sunday walang kaagaw, walang pwedeng makuha ng commitment na yan o ng appointment sa Sunday mo na appointment with the King. Because that will become your natural desire. Amen! Magiging natural na desire mo yun. Magiging totoo mong desire at hindi ka na magiging mahihain. Kaya hindi ka mahihain. Kaya mo na kaharap katayo. At kaya mo na kung ano man ibigay sa'yo ng assignment because you have now the confidence. Intindihan nyo? Because of the Holy Spirit. It's sabi, I can do all things through Christ who strengthens. Amen! So next. So the governor changes our inner culture by teaching us a new way to live. He reveals to us the thoughts and ways of the King so that we may understand and follow them. So, ano sabi dyan? Our inner culture by teaching us new way. Kailangan maturuan tayo ng tama. So, paano ka maturuan ng tama pag hindi ka nagbabasa ng Bible? Paano ka maturuan ng tama pag hindi ka umaaten? Paano ka maturuan ng tama pagka tinatamad ka? So, hindi ka maturuan. Ganun pa rin yung sitwasyon mo. That's why, ang tagal na ng Kristyano, ganun pa rin yung lifestyle, yung buhay, na parang nakaka-boring or napapagod ka na. Why? Because you are not following. So, because the Holy Spirit is not with you. The Holy Spirit is not in you. Pero, umpisa kapag ka natanggap yung Holy Spirit that will give you life. Maalala nyo kanina yung umpisa? Magiging totoo kang human being. Magiging alive ka. Magiging excited ka. Magkakaroon ka ng joy sa puso mo when it turns to following the laws and principles. Kasi excited ka ba malaman ano kayang gagawin, ano kayang tama, ano kayang lesson. So ano man ang nangyayari sa buhay mo, God is teaching you a lesson. Next, follow them. So ito na ngayon, His desire is to follow the laws and principles of the kingdom of God. If we continue to follow the laws and principles in the kingdom of God, we will be able to develop the culture, the lifestyle, and values of heaven in our life. So ngayon, yung values mo, yung ugali mo, yung character mo, yung attitude mo, how you approach life, resulta lang yun ng mga pagsunod mo sa batas at tuntunin sa kaharian ng Diyos. At magiging kultura mo siya. At sabi sa Bible, it's not hard to obey the laws of the kingdom of God. Hindi mahirap, sabi dyan, sa Deuteronomy, na ang kanyang batas ay hindi mahirap. Ano man ang inutos sa ni God, binigyan ka ng kakayahan. Whatever He demands from you, He empowers you. Whatever He demands from you, He has given you the ability. Mayroon kang kakayahan. So, ito na dapat ang lifestyle mo. Ito na dapat yung trend. Kasi ito yung tama. The soul is the one controlling the spirit is controlling the soul. Dominant. Ito dapat. Kung ano yung batas at tuntunin, yun ang sinusunod. So, paano mo masunod? Kailangan mo mag-aral sa salita ng Diyos. Kailangan maging disciple. Kailangan mo umattend. Care group man, level study man. Kasi kung tuloy-tuloy mo yan susundin, magiging kultura sa buhay. Magiging values. Magiging character. Naintindihan. Okay, next. So, yung outlook, my thoughts, bakit kailangan sundin? Kasi sabi rito, nasa Isaiah ito, di ko nalagyan ng mga verses, pero sa Isaiah ito, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. It means, yung aking pag-iisip ay mas mataas kaysa sa inyong paraan ng pag-iisip. Ang iyong pamamaraan, yung ways, ay mas maayos kaysa sa inyong pamamaraan. So, anong sundin mo? Pamamaraan mo o pamamaraan ni God? Pamamaraan
that minsan kasi alam niyo ang the best para sa atin. Kaya nga niligam niya yan eh. And sabi niya, the heavens is higher. Mas mataas ang kalangitan kaysa lupa. It means, maayos sa kalangitan. Bakit maayos sa kalangitan? Because they follow the laws and principles. May batas din ang tutunin sa langit. Of course, meron. Kaya nga tinadyaman si ano eh. Kumbaga, hindi nila si Calvin tarisik, pinalayas, pinaalis. Si Satan, si Lucifer sa langit kasi nga lumabag siya sa batas. Ano yung nilabag niya? Pride. Gusto niyang lampasan si God. So, kaya lang ang daming lampasan si God. Tinuturuan si God kung anong gagawin sa buhay niya. Lord, dapat ganito, Lord, ganito, dapat Lord, ganito, ganito. Ganito tayo mag-pray, di ba? Nung naintindihan ko, sabi ko, ay Lord, sorry, gano'n yung style namin. Lord, pinagawa din gano'n, Lord, hindi pala. Kaya maganda laging panalangin Jesus, the kingdom come, the will be done. Amen? So, ano yung maluwan? Kasi mas, His thoughts are higher than our thoughts, His ways. Mas maayos yung kanyang paraan sa ating paraan. Ano, sundin mo, siyempre paraan niya siyang gawin sa atin eh. So, yung paraan niya, ano yun? Yung batas at tutunin. So, kaya, kailangan natin ito sundin na verse na sinasabi. Pinapakita ni God ng paraan ko mas maganda nga sa paraan ko. Mas effective, mas the best, mas perfect, mas proven kasi ako ang nakakaalam. Amen. He knows everything. So God knows what is best for us next. So that's why we need to take time to listen to Him. We talked earlier about how a colony citizens were made to learn the history of the kingdom they were now under. In a similar way, the king wants to forget your former life outside his kingdom. So dapat, kalimutan mo na anong buhay mo dati. Anong buhay mo dati? Dati, nahirapan ka ng pagbuhay mo dati. Nakakabuhay from the inside out, from the outside in. Ibig sabihin, sariling diskarte. Ganun yung buhay natin dati, di ba? Sariling diskarte. Nag-pray tayo, binibigyan natin kay God kung ano gusto natin mangyari. Not what God wants us to be. Not God what wants us to do. Kaya hirap na hirap ka, kahit pag mag-pray ka, dinadeclare mo, gusto mo mangyari, kaya ka na-stress. Bakit na-stress ang tao? Kasi mas magaling siya kay God. Mas magaling siya sa kanyang pamaraan, kaya nang tumalpak na kung God, bakit ganito? Nagreklamo pa kay Lord. Nagpalpak na nga siya nga may problema, siya nga nagreklamo, ikaw pa may karapatan magreklamo kay God. Sino may kasalanan tayo? Kasi sarili natin discount natin. Ito yung pinag-pray natin. O, ayan nga, binigyan ni Lord. Ayan, nagreklamo ka tuloy. So, we need to follow His ways. Amen? So, kaya very clear yan. So, we know na kung saan ang colony daw, ang isang citizen sa isang kaharian, yung story ng kanyang kingdom, yun dapat na bago, yun dapat yung susundin. If anyone is in Christ, is a new creation, the old has gone and the new has come. So ito pa next. Ano ba yung sa kingdom, outside the kingdom? Life in the kingdom of God. Ito lang yung nilalay ko dito, yung desire na to follow the laws and principles of the kingdom of God. So kailangan mo natin forget life in the kingdom of God and forget former lifestyle na sariling diskarte. Dapat kalimutan mo na yung sarili mong diskarte. Dapat kalimutan mo na yung i-delete mo isa-isa yung mali mong konsepto tungkol sa iyong sarili. The wrong concept. Ang principle mo ay hindi na sa kingdom of darkness. I-check mo yung principle na pinaniniwalaan mo. Baka hindi ito principle sa kaharian ng Diyos. Kasi halo-halo na yung narinig natin. Mula bata ka sa bahay mo, sa YouTube, sa school. Dami mo nang naririnig. So, ngayon, kailangan i-think mo. Saan ba dito yung principles na ayon sa kingdom of God at saan yung principles na hindi ayon sa kaharian ng Diyos. Okay. So, dapat i-forget mo yung former lifestyle na sariling discounting. Ano dapat? Follow the laws and principles next. Now, ito na dapat. Life, ito dapat yung kalimutan mo. Kasi ito yung sarili mong diskarte mo. Mga higa. Life in the kingdom of ignorance, sariling diskarte. What we hear, we see, we taste darkness. Galing sa darkness or the kingdom of the world, the mind is filled with wrong concept. Ano yung mga maling concept na yun? Your peace and joy is in material things, family, loved ones, friends, and experiences. Pagkasama mo, family mo, masaya ka,
Pag walang problema, masaya ka. Pag may party, masaya ka. So, ibig sabihin, outside, on material things or circumstances, ang bibigay sa'yo ng kagalakan. Kasi sinasabi ng tao na, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang kumompleto ng buhay. Ikaw ang saya ko. Doon ang iba. Sa inyo. So, ibig sabihin tao. Okay, so yan yung maling concept natin na nakasanayan na sariling discarte, sariling discarte. And it is a very stressful life. Pati prayer mo inuutusan mo si God na, Lord, ito yung gusto ko, Lord, bigyan mo na ako, Lord, para ganito yun. So, ni-explain mo pa sa kanya kung anong gagawin mo. So, ano dapat mangyari? Do not have a clear understanding of his destiny, work, and assignment. Di niya alam ang kanyang galing. Di niya alam kung anong assignment niya. Di niya alam kung anong work niya. Anong work mo supposed to be? What God wanted you to be and what God wanted you to do. That's your work. Pero dito, mali concept niya, wala siyang clear understanding. Alam niya, what is the purpose why God created you is to rule and dominate. Alam mo lang i-declare, alam mo lang i-recite, alam mo lang i-numerate, alam mo lang yun. Pero you never understand. Pero, yan kasi, you do not have the clear understanding, but you're in the darkness. Yan yung kalagayan. Do not have a clear understanding of God's purpose for His life. Kaya mahalaga understanding. Kasi ang understanding is only the Holy Spirit that will give you. So, ito yung former life. Ito yung former life in the kingdom. Hanggang ngayon ba, ganyan ka pa rin? But, if you receive the Holy Spirit, magiging natural ito. Yun. In the kingdom of God, ang natural na mararanasan ng isang tao na tumanggap sa Holy Spirit, ito yun. His desire, hindi na mawala to. His desire is to follow the laws and principles in the kingdom of God. Ibig sabihin, desire mo lang yan, sundin. Kung ano yung sa batas, sa kaharian ng Diyos. Kaya lang, dahil hindi mo alam, anong gagawin mo para malaman mo? You go to the church, you go to church, you listen Bible studies, you go to your outreaches, yung mga ma-attend ka sa kahit sa feeding. Okay. So, and then your concept now ay naiba na. Kasi yung former things ay pinanimutan mo na. Ano lang dapat? Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Isang months yan. Ibig sabihin yung kagalakan mo ay hindi na sa iyong loved ones, hindi sa iyong family, hindi sa pagkain, hindi sa mga circumstances, hindi sa mga party-party, hindi sa mga kaibigan mo, hindi sa mga ginagawa mo. Saan? Yung joy mo is in the Holy Ghost. Masaya ka, nag-i-enjoy ka. Pumunta ka sa church, nag-i-enjoy ka. Kumakanta ka sa hari, nag-i-enjoy ka. Sumusunod ka sa batas at tuntunin, nag-i-enjoy ka. Ganun ba yun? Yes, natural yun. Di ba mayroong dati yung ano nga yun yung artista na yun na laging happy na sinasabi? Oo, di ba yung basta gusto lang laging happy, laging masaya, laging good vibes, di ba mga ganun? So, bakit? Ang secret is the Holy Spirit. Amen. It is the Holy Spirit. Your joy, laging gusto mong laging masaya, is in the Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit. Alam ni Lord yun eh. Alam ni God, alam ni Jesus. That's why we need the Holy Spirit here. Bring stress life. Magiging natin nga yun. When stress comes, you know how to handle it. You know how to control it. Bakit? May batas at tuntunin ka sinunod. You know that you can control that emotion. You can control your mind. Alam mo, may karapatan ka, may kakayahan ka. Sunod, you have the clear understanding of your destiny, your work, and your assignment. Alam mo, naiintindihan mo. Anong magiging ka someday? Alam mo na. Saan ka magiging successful? Alam mo na. Alam niyo na ba? Pag di mo alam, spend time with the Holy Spirit, He will reveal it. Amen? Para alam mo kung naglalakaran mo, hindi sayang. Dito ka naglalakad, yung pala dito sa kabila. Ito yung tinutungkong ko yung pala dito. So, sayang yung oras mo, you're wasting your time. So, before you begin to you begin your journey, kailangan alamin mo muna kung saan ka matutungo. Ano ka maging? Saan ka maging successful? Anong dinisenyo ni God? Kasi sabi niya, you will become prosperous and successful. At tanong saan ka maging successful? Saan? Anong field? Dapat alam mo yun. And the Holy Spirit
Spirit can reveal to you. Amen? That's your work. Para hindi sayang yung effort mo, hindi sayang yung oras mo, hindi sayang yung pag-spend mo ng oras mo na ginagawa mo. And then, you have a clear understanding of God's purpose. A clear understanding of God's understanding God's purpose of His life. Naintindihan mo kung ano yung dahilan, ano yung purpose. So, ito yung buhay sa kaharian ng Diyos. Clear ang dinadaanan mo. Alam mo saan ka patungo, alam mo kung saan ka maging successful. Kasi yung design ni God sa'yo, di ba? Sabi ni Lord, to be prosperous and successful. Amen! Amen ka lang, amen. Ang tanong, naiintindihan mo saan ka banda maging successful? Successful na engineer, o successful na writer, o successful na businessman. So, saan ba? So, dapat alamin mo, you have a clear understanding and the Holy Spirit is the only one who can show you. So, that is the life in the kingdom. Next. So, He wants you to build a new history for yourself in the kingdom of heaven. Our history as the human race, as individual, is one of rebellion, holiness, distorted, and lost purpose and death. Yun yung sinasabi ko kanina. Ang buhay sa kingdom of darkness, ganito. Ang takbuhin niya, punong-puno ng rebellion, yung hindi sumusunod. Sariling diskarte ang sinusunod. Sariling gusto ang sinusunod. Holiness, ibig sabihin, kasalanan, distorted ang utak, di na pure. Di alam ang purpose. Then, it means nakahiwalay sa Diyos. So, yun yung history natin. Ibig sabihin, wala kang pakialam. It means, sarili mo is disconnected kay God, you are separated, it means you are dead. You have that experience then. Separated kay God. Next. But when we are born anew into the kingdom of heaven, we have a history of being redeemed. We now have purpose and potential again. Our history is one of life's eternal. So, bago na ngayon ang story ng buhay mo. Hindi na story na punong-puno ng grief, punong-puno ng depression, punong-puno ng discouragement, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng kapighatian, wickedness. Yun yung story mo dati. But now that you are born again, iba na ang iyong values, iba na ang iyong lifestyle, iba na ang iyong culture. Ang kwento ng buhay mo, iba na. Hindi na kagaya ng dati. Next. So if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. 1 Corinthians 5:17 yan. So, yan na yung kwento ng buhay mo next month. This means that we are supposed to be educated. Ibig sabihin, kayo educated na pumunta ka sa school, educated with the principles, laws and principles of the kingdom of God. To be educated completely out of our history of seeing the book of Hebrews records, this is the covenant I will make with them after the time, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Ano ibig sabihin nun? Ilalagay niya sa puso mo na sumunod sa kanyang batas at sa iyong isipan. Are you here? Ay nasusundan nyo at naiintindihan nyo yung aking pinagsasabi dito. Next. Then he adds, the sins and lawless acts I will remember no more. The king is saying, look, your sins are blotted out. Just remember that you were rescued from the kingdom of darkness. Ibig sabihin yung nalista na mga ginawa natin na hindi maganda ay nabura na. At bago na ang isinusulat ngayon ng story ng buhay. Amen? So, ibig sabihin ng mga hindi natin maganda ang ginawa, hindi yung nire-record na nila, nabura na. Because we already asked forgiveness from the Lord. We have repented. So, anong story ngayon ng buhay mo? Ano na ba ang story ng buhay mo? Disobedience pa rin ba o obedience na? Tamad pa rin ba or masigasig na? Nagtatrabaho, inaayos na. Pag inutusan, di na nagdadabog. Sumusunod. So kapag may mga dapat gawin na ginagawa na, hindi na naman niya na habit. So, ibig sabihin, may nabago na.
Kasi naunang nabago yung ating outlook, mindset, yung sa buhay. Okay, next. So, the kingdom history of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit is your own. Whenever Lucifer accuses you saying you're a sinner, you can reply, I was redeemed by the blood of the King's Son. He cleansed and washed away my wrongdoing. So every time may paalala sa iyo yung mali yung ginawa, sabihin mo, pinalaya na ako, pinatawad na ako ni Jesus Christ at ginawa niya ako malinis na sa kanyang harapan. Amen. Next. Paul wrote, do not conform. Kaya dapat, dahil nabago ka na ngayon, iba ng pananaw mo sa buhay, para tuloy-tuloy, kasi pro concept natin, di ba yung nakukuha sa isang upuan na tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy pagbabago. Ano to sabi ni Paulo sa Romans 12:2? Paul wrote, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ibig sabihin, mababago ka lang ang mindset mo pag nakikinig ka ng teaching about the principles, about the teaching of the Word of God. So, nababago yung pananaw mo sa sarili mo. Nababago yung pananaw mo sa buhay. Nagbabago ka na kasi nababago yung outlook. So, hindi ka pwede magbago kung hindi nabago ang outlook mo. Kung wala ka natanggap na information. So, renew your mind. Makinig ka para may ipalit ka sa pinilit mo next. So, your mind is to be transformed so that you will no longer have a mindset filled with rebellion, guilt, depression, fear, confusion, and frustration, but rather righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Now, ito dapat ang daming mga tao na kanilang isipan is filled with rebellion, guilt, depression, fear, confusion, frustrated sa buhay. Alam niyo yung mga mainiting tao, yung laging mainit ang ulo, maraming pains yan sa mga frustration. Para hindi na maging mainitin, tulungan mo. Ito yung righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So, ito pala yung sikreto. Dahil peace, may peace ka, kalmado ka. Kasi ito dati yung ating story. So, dapat ang story na ito mapalitan ng righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So, once you receive the Holy Spirit, ito na yung ipa-practice mo. Hindi na ito. Amen. Yung frustrations, mawawala na. Yung fear, mawawala na. Yung depression, yung rebellion at saka yung guilt. So, yan yung nagpapabigat sa tao eh. Hindi din yung frustration. Frustrated ka. Disappointed ka. Next. Okay, so peace, joy in material things, family that once stressful life, do not have a clear understanding of this work assignment. Yun yung former. Sariling discarte life in the kingdom of God. So do not have a clear understanding of God's purpose for his life. Mindset is filled with rebellion, guilt, depression, fear, confusion, and frustration. Ito yung tao sa kingdom of light. Kingdom of darkness. They follow the principles, the kingdom of darkness. So ano nakikita mo dyan? Na-influence ka. Kung ano yung style ng karamihan na i-influence ka. Dapat hindi yung style ng karamihan. Kung ano yung lifestyle sa kaharian ng Diyos. The principle. So, yan yung life in the kingdom. Living in ignorance. Life in the kingdom of ignorance. Sariling discarding. So, you don't have to ask the Holy Spirit. But ito yung anak na kasanayan. But, ngayon, dahil tinanggap mo ng Holy Spirit, ito na dapat yung story mo next. Life in the kingdom, your righteousness, your peace, and joy is in the Holy Ghost. You are now living a free, stress life. Next, you have now the clear understanding of your destiny, work, and assignment, clear understanding of God's purpose of His life. Ibig sabihin, alam mo saan ka maging successful. Nang ang tanong, alam mo ba kung saan ka na maging successful? You already know where are you going to be successful. Pag alam mo na, you focus on it. Pag di mo pa alam, you ask the Holy Spirit. He will guide you. So, ito yung kanyang desire na to follow the laws and principles in the kingdom of God. So, what kind of story are you writing for your life? Anong klaseng kwento? Depression ba? Disappointment, discouragement, frustrations, fear, failure, or are you writing the kingdom
kingdom's history of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Joy in the Holy Spirit. Ano ba buhay meron ka? Masaya? Malaya? Marangya? Anong klaseng buhay meron ka na ngayon? Ito na ba ang ginagawa mo? Merong righteousness, merong peace, may joy. Masaya ka? Excited ka? Naunawaan mo. Okay, so that is the secret is the Holy Spirit. Next. Number 8, yung kanina mababago ang outlook mo sa buhay. Paano mabago? You listen to the laws and principle. You come to church every Sunday, you listen sa Bible study, you attend Bible study, nagbasa ka ng Bible. Pangwalo, new courage and confidence. You, their children, are from God and have overcome the kingdom of darkness. Because the one who is in you, the governor, is greater than the one who is in the world. Lucifer and his followers. Ibig sabihin, mas powerful kung sino meron ka. 1 John 4:4. Ngayon, hindi ka na mahiyain. Meron ka ng confidence sa iyong sarili. Bakit? Alam mo saan ka magiging Alam mo saan ka magiging expert. Yan ka produkto mo, at alam mo anong meron ka, alam mo anong gift meron ka. Alam mo kung anong dala-dala mo, alam mo kung anong assignment mo, alam mo kung anong work mo, alam mo kung ano yung mission mo. Ayun. Pag di mo pa alam, you ask the Lord. Ipapakita niya sa'yo. Kasi sabi ko, bata pa ako eh. Hindi ko pa alam kung saan. Pero nandyan yan sa'yo. At alam ni Lord yun, tutulungan ka niya. You will have now the courage and confidence. Matapang ka kakaharapin ang kinabukasan, ang hinaharap. Next. My friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who after the killing of the body has power to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. Hindi ka dapat natatakot sa tao, kay Lord ka matakot. Pag natakot ka kay Lord, it means ang resulta, ayaw mong mag-disobey sa kanyang batas at tuntunin. Next. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies, yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid, you are worth more than 20 sparrows. I tell you, whoever acknowledges me before men, the Son of Man will also acknowledge him before the angels of God. So dapat di ka nahihiyain, natatakot sa harapan ng tao. Mayroon ng courage at confidence to face. O bakit ganun ka katapang? Bakit ganun ka confident? Anong mayroon ka? Because greater is He that is in you. Ibig sabihin, mas powerful anak ka ng hari. Pag ang mindset mo, pumunta ka sa isang lugar, ay anak ako ng isang hari mo. Mamay-ari ng mundo ito. Mababago pa ng sa buhay. Magkakaroon ka ng confidence, courage, tapang, boldness, na pumarap sa tao. Hindi ka nahihiya. Ginagawa mo lang naman kung ano pinapagawa ng hari. At alam mo na ang kasama mo, kakampi mo, ang magtatanggol sa'yo, ay ang government ng kaharian ng Diyos. Next. So ito yung kalagayan. He has now the courage to face the world and is not afraid of anything because you are just following what the Creator is saying. Kasi yan yung lifestyle. From the inside out. Kung ano yung principle. Yan dapat tatandaan natin. Next. Now, your priority. Ano na ngayon ang priority mo? Next. Number 9. Reconnection to life's purpose. When the governor comes to live within a person, he helps connect him to the assignment for which he was born. Yun yung sinasabi ko kanina. Alam mo na kung saan ka lalakad. Alam mo na kung saan ka magtatagumpay. Alam mo na kung saan ka maging successful. Dahil ang Holy Spirit ay ipapakita niya sa'yo ano yung layunin niya sa buhay mo. He will, ang kulang lang kasi karamihan, ayaw nilang pagpulitan ng bansa. Ayaw taking time. Ibig sabihin, naglalaan ka ng panahon. Na Lord, ano ba talaga yung specific na purpose mo? Saan ako maging successful? Kasi ang dali na sabihin, you will become prosperous and successful. Amen! Ang tanong saan na yung parang kanina ba? The Holy Spirit will help you. Kasi nga, yan yung result. Reconnection to life's purpose. Makikita mo, maintindihan mo, saan ka magtatagumpay. Saan ka maging matagumpay sa faith, successful teacher, successful businessman, successful
architect, successful na engineer, successful na teacher, successful na doctor, saan ka ba? O successful na negosyante, may-ari ng hotel, o successful na may-ari ng isang school. So, di ba na? O may successful na may-ari ng kumbaga, nag-establish ng isang foundation. So, saan ka ba? Dapat alam mo. At paano malaman yun? The Holy Spirit. It's a result. Result ng pag-connect mo sa banal na Spirit. Ang tanong, alam mo ba kung saan ka maging successful? No. Alam mo na ba kung saan ka maging successful? Yes or no? Pag di ba, you take time. Kasi ito yung result sa pag-reconnect mo sa Holy Spirit. It means natural yan ang malalaman mo. Ano lang gawin mo? Take time. Amen. Maglaan ng panahon. Next. For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians 2:10. It means tayo ay nilikha ni God through Jesus Christ na maging trabahante niya. Ano yung trabaho mo? Na gumawa ng tama. Anong tama na yun? Naging advance prepared for us to do. And that's your assignment. That's your work. That's your mission. That's the intention. That's the purpose. That's the will of the King. Yung kalooban, o yung will, yung intention, yung purpose, yung assignment, yung work. Yan yun. Doon ka maging successful. The will of God, pag sinabi mo kasing will of God, ang tawag, diba? Anong will ni God? Yun yung kanyang intention. Ano yung will ni God? Yun yung kanyang purpose sa buhay mo. Anong will ni God? Yun yung assignment mo na pinapagawa na sa'yo. Anong will ni God? Yun yung work mo. Anong will ni God? Yun yung magiging successful ka sa field of your expertise. Are you here? That's the purpose. Next. Now, since he is connected to his purpose, his natural desire is to focus on that purpose and will have the passion to fulfill it. So dahil connected ka na kay God sa Holy Spirit, magiging natural sa'yo ngayon na pagtuunan ng pansin ng halaga at magiging priority mo na ngayon kung ano yung purpose na yan na magkaroon ka kasi ng passion nagkakaroon ka na ng passion, gusto mo siya matupad. Kaya nagdadaan ka ng panahon, no matter how busy you are, you will take time at lahat ng ginagawa mo ay related na dun sa yung purpose. Kasi yun yung focus mo eh. You are now reconnected, naintindihan mo kung clear na sa isipan. So, you will follow the laws and principles in the kingdom of God naturally. And because gusto mo, because you want to follow it, syempre pumunta ka sa church para matuto ka paano gawin. So dahil gusto mong sundin ito, kailangan mo siyang pagkaralan. Dahil gusto mo itong tuparin, kailangan mo siyang alamin at intindihin kung saan ka at saan ka matutungo. Alam mo na ba kung saan ka maging successful? Yes or no? Yes? Saan ka maging successful? Sulat mo. Dahil papakita sa'yo ng Holy Spirit. Pag diba, ulitin ko, take time. Next. Now, what's the purpose why you work? Anong dahilan? Madali lang sagutin, di ba? Exist in the field of your expertise. Saan ka expertise yun? Anong expertise mo? Next. Have you decided to commit your life to spend it in fulfilling the reason for your existence? Nag-decision ka na ba na i-focus? Nag-decision ka na ba na mag-focus kung saan? Or nag-decision ka na ba na mag-focus sa pagtupad sa will ni God sa buhay mo? Nag-decision ka na ba sa pagtupad sa assignment mo? Nag-decision ka na ba na i-fulfill yung purpose ni God? Yung work mo na itinalaga niya. What God wanted you to be and what God wanted you to do. So, doon ka maging successful. Nilalangkaran mo na ba ngayon? Kasi kaya unang pinapakita ni God
Alam niyo ba kung ano yung pinapakita ni God una sa'yo? Yung destiny mo, yung patutunguhan mo, yung dulo mo. Kaya si Joseph na naginip siya eh. Bakit? Pinakita ni God sa kanya yung kanyang patutunguhan. Si Abraham, pinakita din sa kanya, I will make you a great nation. Si Jacob, ganun din. Dadalhin kita sa Egypt. Makikita mo pa si Joseph. So yung pinakita ni God sa kanila yung kanilang patutunguhan. Si Daniel, nakikita niya rin through history. Now, lahat tayo ay pamakita din ni God. Kasi kung alam mo na, doon pala ako dapat. So, doon ka na maglalakad ngayon. Kung hindi mo pa nakita, saan ka maglalakad? Wala ka din. You are still wondering because you do not know yet where to go. Where are you going to be successful? You are still in the darkness. Para ka pa rin tupang ligaw. Diba yung tupang ligaw? Di alam mo sa matutungo. Parang sasakay ka ng sasakyan, di mo alam kung saan ka sasakay. Paano ka sasakay? Saan po kayo pag pumunta ka sa terminal? Saan po kayo? Kahit saan lang. Ay, wala kang masakyan doon. Kasi kahit saan lang eh. Tuturuan ka ng ibang tao kung saan ka sasakay. O doon na lang kayo pumunta, o doon ka na din. So parang ganun nangyayari sa buhay natin. Why? Because you do not know where to go. O sige, ito muna gawin mo. O sige, itong kunin mo na kurso mo. O sige, ito muna yung plano natin. O sige, nag-trial and error ka. Bakit? Baka dito ako mag-successful. Baka dito ako magpa-breakthrough. Baka dito ako. Di mo alam. Why? Because you do not know yet your destiny. So dahil di mo alam ang destiny mo, kahit ano na lang din muna, whatever will be, sira-sira. Bakit? Kasi hindi mo nga alam ang destiny mo. Hindi mo alam kung saan ka maging successful. That's why we need the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit siya magsasabi sa atin ng clear na understanding saan ka maging successful. Successful na ship, successful na police, successful na businessman, successful na na teacher, o successful na doctor, na engineer, hindi ko alam kung saan ka. Ikaw ang nakakaalam. Kasi ikaw ang ibig sabihin, do you know yourself through the, you will know who you are through the Holy Spirit. So, magpo-focus ka ngayon. Kasi alam mo na, have you decided? O hindi mo ba alam? Lord, saan ba ako nakahatid ko? Saan ba ako successful? Nasa Lord, para tama yung pinalakaran mo at hindi sayang. And the Holy Spirit is the only one that can share to us what He did to us next. What are you doing to fulfill your God-given promise? Anong ginagawa mo? Nag-umpisa ka na bang maglakad? Papunta doon? Paano ka mag-umpisa maglakad? Una, gawa ka na ng plan. Di ba malala yung purpose? You will have the passion. After the passion, you will discover your potential. After discovering your potential, you will now begin to plan. Magplano ka na. Isulat mo na. So parang isa mo na next. What shall you do in order to write the kingdom's history of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit? So, dahil alam mo na yung purpose mo, so mag-umpisa ka ng maglakad, you begin now your story. You begin now your story in the Holy Spirit. Kasi siya man yung nag-reveal sa'yo, so siya yung lagi mong kasama. Siya magiging source ng peace mo, siya magiging source ng joy mo, siya magiging source ng kung saan magiging matuwid ka. Bakit? Kasi sinusunod mo siya, nakikinig ka sa kanya through the principles that you are following. And you are rewriting now your story. Wala ka na sa wilderness eh. Are you still in the wilderness wondering? No. Because you already know your destiny. Sumusunod ka sa batas. At kapag hindi ka sumunod sa batas, kahit alam mo na yung dulo mo, para ka rin sa wilderness pa din. Bakit? Kaya ng mga Israelites, complain sila ng complain. Ayaw nila sumunod sa batas at complain. Next. What are the changes that took place in your life after entering into the kingdom life? Now, alam mo na yung history mo na, you are now connected with the Holy Spirit, so you will now enjoy. May magbabago ba sa buhay mo? Nabago yung pananaw mo? Diba yung mindset? Pananaw mo sa buhay? Pananaw mo kung sino ka, ano meron ka, ano magagawa mo, ano yung ending ng buhay mo. Saan ka maging successful? Bago na eh. Pananaw mo. Next. Have you experienced those results in your life? Ano yung mga results na yun connected with the Father? Ano ba?
You are now under the non-partisan, non-discriminatory. You have now the ability to influence. You have now the authority, delegated authority. You have a legal rights. Next, you have now ano pa yung sumunod doon? Power. The power. You have given, God has given you the power to use His name. Diba? Your name is power, your name is healing. That the name of Jesus will destroy the stronghold. The name of Jesus will even set you free from depression, from oppression, from discouragement. That the name of Jesus, even the darkness will flee. So, ano yung masunod? You have now the dominion. Mayroon kang ability to control even your circumstances. Mababago ang iyong outlook sa buhay. Pananaw. Alam mo na kung ano meron ka. Alam mo na kung ano yung destiny mo. Alam mo na kung saan ka patutungo. Alam mo na kung ano ka at sino ka at meron ka. At alam mo na rin, because you already know, you will have now the courage and confidence. And after that, you will have the clear understanding kung saan ka maging successful. So, naranasan mo ba yun? If not yet, what shall you do? You take time and ask the Holy Spirit. Okay, so, clear na ba sa'yo kung saan ka maging successful? Clear na ba sa'yo kung ano yung intention ni God? Ang tanong, nilalakaran mo na ba? Nakagawa ka na ba ng plans? At yung plans na yun, tinutupad mo ba? Inumpisahan mo lang tuparin? If not yet, anong gagawin mo? To ask the Holy Spirit. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.